Receive it, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Makakaupo tayo sa presensya ng Panginoon. Ngayon pong umagang ito ay dadako po tayo sa salita ng Diyos. And if you have your Bibles, and if you don't have, we have the screen. Verses in the Bible that would speak of the plan of God in our life, na magsasabi at magpapaalala sa atin na lahat ng nagaganap sa buhay natin ay may kaalaman ang Diyos. Amen? Sa aking notes ay nilagay ko yung pamagat na I know. Sabihin nyo nga, I know. Yan, okay? Umpisahan po natin sa Isaiah chapter 43 verse 19. Tingnan po natin ang salita ng Diyos. Isaiah 43 verse 19. Ang sabi po roon, behold, I am doing, or I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Ano po yung sinasabi sa atin ng Diyos dito? Una, siya po'y laging may ginagawang bagong bagay sa atin. Amen? So, hindi tayo mananatili sa mga lumang karanasan o mga sitwasyon na kinalalagyan natin dahil ang Diyos ay laging nakahandang gumawa ng bagong bagay sa ating mga buhay. Lahat ng naniniwala doon, magsabi ng amen. At dapat yung nakikita ng Diyos ay nakikita rin natin. At fortunately, nowadays, marami pong mga even believers, mananampalataya na they go to church every Sunday, they attend church, hindi nila nakikita yung nakikita ng Diyos. Sinabi po rito, sabi ng Panginoon, tingnan ninyo, ako ay may ginagawang mga daan sa gitna ng mga ilang. I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. It is impossible through our knowledge na maghanap tayo ng mga ilog sa mga disyerto dahil talagang wala. Pero ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo ang aking mga ginagawa. Mga bagong bagay na kakaiba. Sabihin ninyo kakaiba. Parang dami natin ngayon na kakaiba. Yun. Hallelujah. Yung nakikita ng Diyos, tatandaan po natin, ang sinasabi ng Isaiah 43 verse 19, ibaling natin ang ating mga paningin sa mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Hanapin natin ang mga bagay na hindi nakakita ng ordinaryong paningin. Nais ng Diyos na makita natin ang kanyang mga ginagawa beyond the natural. Let us level up at tingnan po natin what is happening, what God is doing in the supernatural. God said, haven't you perceived it, that I am making a road in the wilderness? Sa ilang na maliligaw ka kapag ikaw ay napunta sa ilang o sa wilderness. Pero sabi ng Diyos, hahawiin ko ang wilderness at ako'y maglalagay ng madadaanan ninyo upang matatahak ninyo, alam ninyo kung saan ang inyong patutunguhan. Yun ang purpose. Sabihin nyo nga purpose. Kung bakit meron tayong mga roads in the wilderness para alam natin kung saan tayo papunta. Meron ba kayong kilala na hindi niya alam kung saan siya papunta? Kailangan niya ito. Kailangan niyang makita at matuntun yung ginagawa ng Diyos, even roads in the wilderness.
and rivers in the desert. Praise the Lord. Jeremiah chapter 29 verse 11. NIV nakalagay po doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future." Sabihin niyo nga, I know. Yan. It is God speaking to us. Sabi niya, alam ko. Kinakausap tayo ng Diyos, alam ko ang ginagawa ko sa buhay ninyo. And a lot of people nowadays, minsan tuliro sila sa sitwasyon natin ngayon, especially yung sitwasyon ng ating bansa, the way and the cost of living nowadays, maraming tao ngayon ang tuliro. Pero ang sabi ng Diyos, alam ko ang ginagawa ko sa buhay ninyo. Sa lahat ng naniniwalang may plano ang Diyos sa kanya, sa buhay niya, palakpakan ng Panginoon, sumigaw ng hallelujah. Alam niyo po ba ang context ng Jeremiah 29 verse 11? Madalas po nating marinig ang Jeremiah 29 verse 11, but this has a historical context and a literature context. Okay, dun sa historical context ng Jeremiah 29 verse 11, may konting turo po tayo. Ito po yung panahon na ang mga Hudyo, the nation of Israel, was under the rule and governance of the Egyptian and Babylonian Empire. Yun po ang kwento niyan. Noong ang panahon po ng ang Jewish nation, the Jews, the nation of Israel, they were under the domination of the Egyptian and Babylonian empires. And then eventually, unti-unti po, mababasa natin sa storya ng Israel na sila po ay dinala na into exile from Jerusalem to Babylon. Lahat po ng nakakaalam ng kwentong ito, palakpakan ng Panginoon. Ayan, dapat alam po natin yan. This is the historical background of Jeremiah chapter 29. Madalas nating i-quote ito, we comfort ourselves with these words, but apart from knowing the historical and literary context of Jeremiah 29, maring maligaw po tayo ng kaunti. Pero ito po'y sinulat ni Jeremiah nung panahon po ay kinausap niya ang mga Hudyo when the Jews were under the dominion of Egypt and Babylonian empires. And eventually, ay unti-unti po, makikita na lang natin na ang Jerusalem, they were exiled into Babylon. And one can only imagine what it would be like to live under the domination of your enemies and then be forced by those enemies to leave your homeland and settle in a foreign land. Di ho ba parang it is a dreadful thing to fall under the hands of your enemies. Tapos nasa sarili mong bayan ikaw, paaalisin ka, doon ka patitirahin sa ibang bayan at sasakupin ka nila, hindi masusunod ang gusto mo. Ang masusunod ay yung gusto nila. Alam natin yung storya ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan when they were exiled into Babylon. Unang-una, mababago yung culture. Sabihin nyo nga, culture. Ang hirap pag nabago yung culture. Ang church na ito may culture. Sino po nakakaalam na ang church na ito may culture? And the culture of this church has been developed through the years. Nung mapunta ako sa church na ito, hindi pa Jesus Abundant Life Giver ang pangalan, God's purpose pa ito. Culture ng church na ito is a worshiping church. Iilan-ilan pa lamang ang mga simbahan dito. Napapangiti si Ninang Lydia dahil alam na alam niya yon. Iilan-ilan pa lang ang mga simbahan sa San Mateo at Montalban. Sa tuwing magkakaroon ng interfellowship, laging ang simbahang ito ang inaanyayahan upang manguna na magpuri sa buong San Mateo at Montalban. Amen?
Bakit? Nakita po nila, very visible, hayag na hayag. Alam na alam ng lahat, ipinapakita ng Diyos yung culture na inilagay niya sa church na ito, that this church is a worshiping church. Sabi mo sa katabi mo, worshiper ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. No? Tatandaan po natin yan. Ang culture, hindi po yan na-develop overnight. Ito ay buhay. Ito yung ginagawa paunti-unti at paunti-unti ay nai-establish sa buhay, sa lifestyle ng mga taong naroon. And in our case, in the case of God's Purpose Ministry, pagkatapos to naging, ano yung sumunod na pangalan natin? Ang dami natin naging pangalan eh. Arrows of God, tandang-tanda pa ni Nancy. Di ba? Pagkatapos ng Arrows of God, naging Kingdom Life Tabernacle. Buhay ka na noon, Brother Chris. Hallelujah. O meron pa, pagkatapos ng Kingdom Life Tabernacle Church. Ayan na, Jesus Abundant Life Giver Church. Nagbago lang ang pangalan, but the culture remained. Amen? Everybody say, culture. Tayo po mga Pilipino, ang kultura natin, sigurado sa sang-ayon dito yung mga elderly, ang kultura natin, hindi na natin kailangang utusan. Ang mga Pilipino ay sadyang magagalang at marunong rumispeto. Amen? Kapag makakasalubong ng nakatatanda, magulang, si tiyo, si tiya, mga taong kanilang pinagpipitaganan, magbibigay galang ang sinumang Pilipino. Bakit? Ito ang ating kultura. Amen? So, kaya ako pinag-usapan ng kultura dahil ito'y mahalaga. No? Kita niyo po yung naging dilema ng mga Hudyo ng Israelite nation by the time when they were dominated by the Egyptian and Babylonian empires, pilit na inalis yung kulturang iyon sa kanila. Ano-ano yung kultura ng mga Hudyo nun? Ang mga Hudyo, kultura nila, bahagi ng kanilang buhay, natural na sa kanila na para bagang kumakain at umiinom ng tubig, natural sa kanila at hindi kayang alisin sa bawat araw ang sila ay nananalangin. Sabihin nyo kultura. Sabihin nyo lifestyle. Nung sila'y dalhin sa Babylonia, sa Babylon, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, pilit na inaalis sa kanila ang kultura ng panalangin. Ang kultura ng pagsamba sa nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang hirap noon. Subalit marami sa kanilang mga nakasabay ay sa takot marahil na hindi sumunod at sila'y maparusahan, agad-agad nilang binitawan ang kulturang yon upang sundin ang kanilang mga kaaway. Pagdating ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan sa palasyo ng hari sa Babylon, agad-agad binago ang kanilang kultura. Hindi nyo na pwedeng kainin yung kinakain nyo dun sa inyong bayan. Ito na ngayon ang kakainin ninyo. Ito na ngayon ang iinumin nyo. Ito na ngayon ang mga susutin ninyo. Subalit alam nyo, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay nanatiling matatag. Sino dito sa inyo hanggang ngayon nananatiling matatag? Palakpakan natin ng Panginoon. Na kahit na anong mangyari, yung salitang kahit na anong mangyari, magpapaalala sa atin yun ang ating commitment. Sabihin nyo nga, commitment. Meron bang mga committed dito na mga anak ng Diyos? Sumigaw ng hallelujah. Magpapaalala sa atin ito ng ating dedication, kung dedicated ba tayo. Sa paglilingkod sa Panginoon, dedicated ba tayo sa Diyos mismo? O dedicated tayo sa hindi natin alam kung ano? Yung kahit na anong mangyari, ito yung magpapaalala sa atin na kahit tayo'y nakaharap sa ating mga hindi kakampi, sa mga kaaway natin, mananatili tayong tapat sa ating Panginoon. Amen?
Commitment. Everybody say commitment. I believe that the Lord is reminding us about our commitment, na dapat committed po tayo. Pag committed tayo, sigurado po, kulang ang mga upo na yan na nasa tabi ninyo. Walang nakaupo. Praise the Lord, narito kayo. Lahat ng mga committed, palakpakan ng Panginoon. Parang nung nabanggit ni Pastora na si Sadu, hindi nagtuturo na pumalakpak, ayaw niyo na pumalakpak basahin niyo yung Psalm 47. Sabi ng Psalm 47, clap your hands, O you people, shout unto God with a voice of triumph. Okay, sige, subukan natin. Clap your hands, O you people, clap unto God. Amen. Maring iba po yung pinapatungkulan nun, pero if you appreciate what God is doing to you, it is a sign of appreciation. It is a sign of praise. Yung tayo ay pumalakpak, manghang-mangha tayo, tuwang-tuwa tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? At katulad po ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan, nung pilit na inaalis sa kanila yung kulturang iyon. Kapag hindi ka sumunod, ihulog namin kayo sa nagbabagang hurno na pinainit ng 7 beses, subalit hindi natinag si Shadrach, Meshach, at Abednego. Ang sabi nila, kahit na anong mangyari, iligtas man kami ng Diyos namin o hindi, siya pa rin ang sasambahin namin, hindi kami luluhod sa inyong Diyos-Diyosan. Amen? Sabihin nyo kahit na anong mangyari, sabihin nyo sa Diyos mula sa inyong puso, Lord, kahit na anong mangyari, kami ay maglilingkod sa iyo at sa iyo lamang. Palakpakan natin ang Panginoon. Saan man kayo dalhin? Amen? Saan man kayo dalhin ng tadhana? Ika nga, yung salitang tadhana, usong-usong ngayon yan. Di ba? Pero saan man tayo mapadpad, saan man tayo idako ng ating mga panyapak, ang mahalaga yung salitang commitment at dedication, yung devotion natin sa Lord. Kahit saan tayo mahalo, anong lahi yan, anong tribo yan, mananatili po tayong matatag at tapat sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, balikan po natin yung Jeremiah 29, verse 11. Ano ang ibig sabihin nito? Para saan ba ito? Hallelujah. Yung Jeremiah chapter 29, verse 11, ay ito po yung bago maisulat ito ni Jeremiah sa mga Hudyo. Earlier in chapter 28 of Jeremiah, merong false prophecy. Sabihin nyo false prophecy. Ito po, na-discover po natin na in the previous chapter of Jeremiah, and that is chapter 28, nagkaroon po ng isang pronouncement. Yung isang false prophet by the name of Hananiah, at nagpahayag siya sa mga Hudyo na hindi magtatagal, hanggang 2 taon lang kayo rito at ibabalik na kayo ng Diyos sa Israel. And the message that Hananiah declared was quite appealing to the people. Minsan, alam ninyo, ang tendency ng mga tao kapag nakakarinig ng balita that is appealing to their ears, masarap pakinggan, naniniwala ka agad. Naintindihan niyo pa yung ibig ko sabihin? No? That was the case with Hananiah. Kaya po, ang sabi po ng Biblia, Hananiah had told the people that God would break the yoke of Babylon, freeing the people to return home within 2 years. While his message undoubtedly sounded appealing to the people, it was a lie. Habang ang tao'y nasarapan sa pakikinig sa mensahe ni Hananiah na 2 taon lang kayo rito sa Babylon, lingid sa kaalaman ng mga tao na natutuwa sa mensaheng yun na ito pala isang malaking kasinungalingan. At nagresulta, sabi po ng Jeremiah 28:15 verse 15 to 17,
it resulted in God removing Hananiah in the face of the earth. Binura si Hananiah in the face of the earth. Why? Because of prophesying and speaking a lie. May kausap pa rito. Maging maingat po tayo. There are messages nowadays that will sound appealing to you if i-feed yung gusto nating marinig. If i-feed yung gustong marinig at makita ng outer man. While the inner man is suffering because lies are being told nowadays. Kapag pinakinggan po natin yan, nawalan tayo ng tinatawag na right perception. Okay? Hindi natin naunawaan. Kaawa-awa po tayo. Ito po, ang totoong mensahe binitawan ni Jeremiah. Sabi niya, hindi ito ang sinasabi ng Diyos. Ang sabi ni Jeremiah instead told the people they would live in Babylon for at least, hulaan nyo kung ilang taon. Habang sinasabi ni Hananiah na 2 taon lang kayo rito, yung katotohanan na mula sa pahayag ni Jeremiah ay nagsabi sa mga tao, huwag kayong maniwala na 2 taon lang. You will be here in Babylon for at least 70 years. Nakita niyo po yun? Yung comparison? No? Pinipilit yung mga tao maniwala kayo 2 taon lang. Pero yung totoo na galing sa Diyos ay 70 years silang mag-i-stay sa Babylon. Yun po yung historical and literary context, bakit po may Jeremiah 29 verse 11 na nagsasabi sa inyo, sa ating lahat, that the Lord knows the plans He has for you, declares God, plans to prosper you, plans to harm you, plans not to harm you, to give you hope and a future, declares the Lord. Ito po yun, huwag tayong malinlang. Ang Jeremiah 29, hindi ito yung immediate answer. Kaya sabi ni Jeremiah, mag-settle down muna kayo sa Babylon. Sige, mag-asawa kayo dyan. Build houses for yourself. And even pray for the peace and prosperity of this land kung saan naroroon kayo. Inutusan pa ni Jeremiah yung mga tao na ipanalangin nyo ang Babylon na magkaroon ng kapayapaan at kasaganaan kung nasaan kayo ay naroroon. Para sa inyo yan. Ngayon nyo lang po narinig ito? So, ano pong ibig sabihin ng Jeremiah chapter 29 verse 11? Ito po ang mensahe nito, Christians facing difficult situations today. Sino po sa inyo dumadaan sa mga difficult na situation? Meron ba? Meron ho ba? No? Times nowadays are kind of tough and difficult. Considering the way of living, the cost of living. No? Nagulat ako. Nakita ko yung presyo ng gasolina. Diyos ko po, taas na. Mag-80 pesos na. Pabalik na naman tayo dun sa ating pinagdaanan nung nakaraan. At alam natin na pag tumaas ang products ng oil, kasunod na yung mga bilihin, magtataasan na. Magkano na ang kilo ng bigas? Magkano na para ikaw ay medyo gumaan-gaan ang pamumuhay? No? Times are tough and difficult. At ito po yung mensahe ng Diyos na kung tayo po in Jeremiah chapter 29 verse 11 we seek comfort from Jeremiah 29:11. Ito po yung ang sinasabi ng Diyos na hindi ito ang pangako na agad-agad tayo po'y i-rescue ni Lord from these difficult times. May kausap ba ang Panginoon? But rather it is a promise that God has a plan for our lives. Ito yung pangako na may plano ang Diyos sa buhay mo. Pakisabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa buhay mo. And regardless of our current situation, God can work through it. Kahit na ganito ang sitwasyon, kahit ganito ang panahong kinalalagyan natin, no? Kaya ng Diyos ituloy-tuloy yung planong yan, hindi apektado ng sitwasyon natin ngayon. Magbibigay siya ng pag-asa
dahil ipinapangako niya na kahit na ganun ang inyong sitwasyon, ganito ang pagdadaanan natin, itutuloy pa rin at itutuloy ng Diyos. Sabihin niyo, walang makakapigil. Walang makakapigil sa nais gawin ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Galing tayo kanina sa Isaiah 43 verse 19, ang Diyos na nagsasabing, "Behold, I will do a new thing." Kahit na anong mangyari, yung new thing na yon na gagawin ng Diyos sa buhay natin, walang makakapigil doon. Harangan man kayo, pabasagin ng Diyos ang mga humahadlang sa katuparan ng plano ng Diyos sa buhay ninyo. Lahat ay magsabi ng amen. Palakpakan ng Diyos. Sumigaw ng hallelujah. Iharang man nila ang kanilang mga paa. God will break their feet, because God will allow His plans to prosper even in the midst of difficult and tough times, declares the Lord. Ang Jeremiah chapter 29 verse 11, magpapalakas ng ating pananampalataya. Tuturuan tayo na maghintay. Sabihin nyo nga, maghintay. Maraming mga tao ngayon hindi marunong maghintay, mainipin. At sa kanilang pagkainip, natututo silang makinig sa mga bagay na dapat hindi naman nila pinakikinggan. At maraming tao ngayon nalilin lang. Magugulat ho kayo kapag ibabalita dito sa pulpitong ito yung minsang pinaniwalaan ho ninyo. At yung bagong balita tungkol doon, magugulat ho ang marami sa inyo. Pero sa kanahon natin gagawin yan. No? May kinakausap ba dito ang Diyos? Lahat po ng kinakausap, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So tandaan po natin, yung Jeremiah chapter 29 verse 11 is a promise that God gave to those who wait upon the Lord. Amen. Meron ba dito nag-wait upon the Lord? Sabi ng Isaiah chapter 40, "They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and not faint, waiting upon the Lord." Jeremiah 29 verse 11, uulitin ko ulit, it is not a promise of immediate response and solution to people's situation and circumstances. It is a promise that God declared to the Israelite nation and is saying to you again na maghintay lang kayo. Huwag kayong maiinip, huwag kayong panghihinaan, huwag kayong madi-discourage, huwag kayong mag-give up, huwag tayong bibitaw dahil may ginagawa ang Diyos sa buhay nating lahat. Amen? May ginagawa ang Diyos sa Jesus Abundant Life Giver Church. Can I hear a shout, hallelujah? Kahit minsan, dati may narinig ako, saan ba tayo patungo? Mga salita ng mga naiinip, nakaluluwa yun. Diba? Kapag ikaw ay marunong maghintay sa Panginoon, hindi ka magtatanong ng ganong uri ng katanungan dahil alam mo at alam mo na sa gitna ng lahat-lahat ng nangyayaring sitwasyon sa paligid natin, anuman iyon, may ginagawa pa rin ang Diyos. Amen? Ngayon, talon tayo sa Revelation chapter 2 verse 9. Tingnan natin sa New Living Translation o NLT. Napakaganda ng kapahayagan ng Diyos dito. Yung unang mga talata, basahin po natin hanggang doon sa poverty. Sabay-sabay po tayo. Doon sa pangalawang linya lang. Okay? Handa na ba kayo? Look at the screen, everybody, at the top of your voice. And let's read all together. 1, 2, 3. Hop, sandali. Sabi ko, at the top of your voice. Lakasan ninyo. Di ba? Para kayong, I know about your suffering. Okay, are you ready? Okay, 1, 2, 3. Yan. Alam ni Lord yan. Kaya yan ang magsasabi sa atin na, Pastora, huwag tayong mag-aalala. Dahil alam ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-aalala. Kung meron kang pangangailangan ngayon at parang wala pa yung hawak mong pambili, huwag kang mag-aalala. Amen? Kung meron kang prayer, may request ka,
Meron kang matagal lang hinihintay. Hanggang ngayon, parang naiinip ka na, wala pa rin. Di ba? Magpapaalala sa atin, sabi ni Lord, I know, alam ko. Kaya dapat, huwag kang mag-aalala. Amen? Sabi ni Lord, I know about your suffering. I know your poverty. Tapos meron pong, anong tawag dyan, Nancy? Yung ganun. Dash? Okay, dash. Okay. Ang sabi ni Lord, but you are rich. Ang tingin sa inyo ng marami sa paligid ninyo, kayo ay nagdurusa. Kayo ay walang-wala. Kayo ay mahirap. Pero ang tingin sa atin ng Diyos, tayo ay pinagpala. Lahat ng pinagpala, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Kita nyo yan? I-meditate nyo yan sa mga bahay ninyo. Tingnan nyo kung anong, pakinggan nyo kung anong sasabihin sa atin ni Lord. I know you're suffering. Sabi ni Lord, alam ko, nilagnat kayo. Alam ko na ospital kayo. Alam ko, sabi ng doktor, may sakit kayo. Pero wala kayong sakit, malusog kayo. Yun ang ibig sabihin yan. Sabi ni Lord, I know, nakikita ko, para kayo naghihirap, nagsasuffer kayo. Sabi nila, poor kayo, walang-wala kayo. Sabi ni Lord, but you are rich. Ang alam ko, kayo'y pinagpala. Sabi ng Panginoon. And everybody say, sabihin nyo nga, I know. Isigaw ninyo, I know. Alam niyo po, nag-iikot-ikot ako sa San Isidro. Yung salitang libre, lagi kong ipinapabigkas sa mga tao. Yung libre, sabihin nyo, libre. Kasi gusto kong matandaan nila eh. No? At meron silang katibayan, patotoo, saksi. No? Yung salita, umaalingaw-ngaw, sigaw naman sila, libre. No? So tayo, isigaw natin, sabihin natin, I know! One more time, I know! Yan, dapat tandaan po natin yan. Sa gitna po ng anumang sitwasyon, pinagdadaanan natin, ang sabi ng Panginoon, wala akong ibang nakikita sa inyo, kundi kayo'y pinagaling ng Panginoon, kayo'y malusog, kayo'y malakas, kayo'y may pag-asa, kayo'y pinagpala, kayo'y hindi naghihirap dahil ang Diyos ay sumasa inyo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Para ma-maintain po natin yan, kailangan natin ng 4 na bagay. At doon po ang magiging sentro ng ating paksa. At pandadalian po natin sisilipin. Una, pakisulat natin sa screen, ang kailangan natin, right mindset. Okay. Isulat natin sa screen. Pakibilisan. Right mindset. Yan. Okay. Pangalawa, right perception. Okay. Nakasulat na ba? Parang hindi pa. Mabagal yung computer. Ay. Okay. Una, right mindset. Pangalawa, right perception. Pangatlo, right language. Okay? Sabihin nyo nga, right language. At panguli, pangapat, right attitude. Okay? First, mamaya nasa screen na yan, huwag kayong mag-alala. Right mindset. Pangalawa, right perception. Pangatlo, right language. Pang-apat, right attitude. Okay. How many of you believe that we need to set our minds right? Okay? Pag sinabing right mindset, no, yung tamang pag-iisip, yung mindset, no, logically speaking, nakaset na dapat yung isip mo. Sabi ng Colossians, set your mind on things above, not on things on earth. Nakaset na. Yung isip mo, kahit ikaw ay nakatapak sa lupa, yung isip mo, panglangit na. Hello? Kahit ikaw ay nakahalibilo sa natural na mundo, ang isip mo nakaset na sa mga spiritual na bagay. Amen? Yung katawan mo nakakaranas ng kahirapan, nakakaranas ng mga challenges, pero yung isip mo naka-mindset na sa pananampalataya. Hello? Diba? So pag sinabing mindset, kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, sabi ni Paul sa mga Romans, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you, turo mo yung katabi mo, ikaw yung kinakausap ni Paul, that you present your bodies
a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord. This is your reasonable act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. Sabihin nyo nga, transformed. The only way we can be transformed, listen to this, brothers and sisters, ang tanging paraan lamang para tayo ay matransform o mabago. Ang sabi ng Romans chapter 12, be transformed by the renewing of your mind. Amen? Alisin natin yung lumang mindset, yung lumang kaisipan. Sabihin nyo nga, lumang kaisipan. Nasa Patay kami nung isang araw. Ay, mamayang gabi pala, baka sinong gustong makiramay kay Pastor Lobby, Trinidad. Oh, nagulat kayo, no? Pastor Lobby, Trinidad. Huling gabi po niya sa St. Peter mamaya at alas 8, tayo po ang magkakandak ng service. Nagulat kayo, no? Okay. Ang sabi ng Romans, alisin nyo na yung lumang kaisipan. O alisin muna natin kay Pastor Lobby. Alisin natin lumang kaisipan. Palitan natin ng bago. Amen po ba? Does it sound spiritually correct? Di ba? Alisin yung lumang kaisipan. Nasa Patay kami, o papunta yata sa Patay, nagkaroon ng usapan. Nagtingin na ng kulay ng suot na damit. Sabi, ay, nakapula ka, papunta tayo sa Patay. Sa loob-loob ko, ay kinig lang ako. Ano bang kinalaman ng kulay pula pag ikaw ay pupunta sa Patay? Sabihin nyo, lumang kaisipan. Diba? Yung mga sabi-sabi ng mga ninunong sabi-sabi nila na nakabaon na sa baol, hinuhukay pa natin sa panahon ngayon. Diba? Yung mga paniwala na, nako, madami. Sino sa inyo yung mga naniniwala pa sa mga, ano ba yung kasabihan? Sa ano? Ha? Pamahiin! Sino sa inyo naniniwala pa sa mga pamahiin? Ha? Wala na. Praise the Lord. Paniwalaan po natin yung salita ng Diyos. Amen? Amen? Pag meron po tayo mag-utos sa atin and it sounds appealing to our ears, oo nga no, pamahiin yan. Gently. Sabihin nyo, gently. Huwag nyo naman ipahiya. Gently, isabihin po natin sa kanila na hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. No? Wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat pag-ingatan. Bakit? Pamahiin lang yan. Ito ang sinabi ng salita ng Diyos. Ito ang may kapangyarihan. Amen? Lahat ng naniniwalang ang kapangyarihan ay nasa salita ng Diyos, palakpakan ng Panginoon. Daming pamahiin no? Pero ako, isa-isa ko na nakakalimutan yan. Ay, huwag ka dyan, huwag ka dyan dadaan. Magtabi-tabi po ka. Sino sa inyo magtatabi-tabi po pa? Ha? Bawal dito yan sa church natin. Ako, pag yung mga sinasabi nilang tabi-tabi po, ay sinisipa ko pa. Ba, sila tumabi, dadaan ako. Hello? Hello? Dahil the Bible said, for greater is He that is in the world, greater is He that is in me than he that is in the world. Amen? Tatanungin ko kayo, si Kristo ba nasa inyo? Greater is Christ in you than he that is in the world. Amen? Kung merong kailangan tumabi, walang iba kundi sila yon. Mindset. Sabihin nyo nga, mindset. Pag naka-mindset ka na, meron kang right mindset, kahit na anong mangyari. Kahit na anong sabihin sa iyo. Kahit na anong ituro sa iyo. Kahit na si Hananaya ay mabuhay at magsabi sa iyo, katulad ng sinabi niya sa Jeremiah chapter 28, nilinglang niya ang buong bayan ng Israel at nagsabi, hinele ang Israel, 2 taon lang kayo dyan, aalisin na kayo ni Lord. Kahit na isang tambak na kasinungalingan pa ang marinig mo, kapag ikaw ay may right mindset, ang gagawin mo, walang iba, kundi ang kalooban ng Diyos.
Do not conform any longer to the pattern of this world. Everybody say pattern. Dapat kabisado natin yung pattern of this world. Pag nakita natin yung pattern na yan, iwas ka na. Ay, sa mundo yan. Hindi sa Diyos yan. Hello? Hello? Pattern. Do not conform. Ang linaw ng Romans chapter 12. Binibigyan tayo ng direksyon not to conform any longer to the pattern of this world. Bago ka mahulog sa kasalanan, may pattern muna yan. Bago ka magkamali, may pattern muna yan. Bago ka makaranas ng failure, may pattern muna yan. Ang sabi ng Word of God, do not conform to the pattern of this world, but be renewed. Sabihin mo sa katabi mo, be renewed. Be transformed. Sabihin mo sa katabi mo, be transformed. And be renewed. Ang sabi ng Bible, ang transformation, ang pagbabago natin. Tingnan nga natin ang sarili natin kung talagang nagbago na tayo. Come on, come on. Imagine yourself looking in the mirror. Looking at the mirror. Sige, harapin mo sarili mo. Sagutin mo ngayon ang tanong na ito sa iyong sarili. Ako ba'y talagang nagbago na? Ako ba talaga'y binago na ng Panginoon? Hello? Lahat ng binago na, palakpakan ng Panginoon. Pag may pangangailangan, kanino tumatakbo? Yun, si Ate Neneng na nga malakas sumagot Ha? Pag nagipit, kanino tumatakbo? Talaga, ha? Be transformed by the renewing of your mind. Then, we'll be able to understand. Ang sabi ng Romans, then you will be able to discern. Ang sabi ng Romans, then you'll be able to know what is the good and pleasing and perfect will of your Father in heaven. Pag meron tayong tamang mindset, transformed at renewed. Okay? Mga kabataan, importante sa inyo ito. Kasi yung pattern of this world, dapat makabisado nyo ito. No? Before you know it, if you don't understand the pattern of this world before you know it, nandun ka na sa dulo ng bangin, malapit ka ng malaglag. Para makaiwas ka ron, kailangan natin ng right mindset. If you agree with me, clap your hands to the Lord. Yung pagkakaroon ng tamang mindset, it requires focus. Sabihin nyo nga, focus. Ayan. Pag nakafocus ka sa Word of God, sa salita ng Diyos, automatic na yon. You're always in conflict with the lies of the enemy. Bakit? Nakafocus ka sa Word of God. Meron kang tamang mindset. Nakaset na yan. Di ba tayo, pag meron tayong mga lakad, di ba, meron tayong mga appointment, ay teka muna Brad, titingnan ko muna kung meron na akong schedule. Di ba? Tapos pag nakita mo na may schedule ka na, ay sorry bro, next time na lang, hanap na lang tayo kasi nakaset na kami. Naintindihan nyo? Pauwi kami ng probinsya, nakabook na kami. Nakabili na kami ng ticket. Papunta doon sa probinsya nila Ate Neneng. Titingnan namin yung hacienda niya. Sorry, nakaset na kami. Pag ikaw ay naka-mindset, marunong kang tumanggi. Hello? Tinuturuan tayo ngayon. Pag tayo ay may tamang mindset, marunong tayong tumanggi. And for your information, pag tama ang mindset mo, marami kang tatanggihan. Are you with me? Mamimili ka kung ano lang yung pwede mong gawin. Mamimili ka kung pwede lang, kung sino lang yung pwede mong oohan,
kung sino lang yung pwede mong samahan, mamimili ka. Bakit? Ikaw ay may tamang mindset, nakaset ka na. Hindi na pwedeng magalaw yan. Naintindihan nyo ho? O lastly, under mindset, tingnan nyo yung Philippians chapter 4, verse 8. Ito ang tinuturo sa atin ng Diyos. Ang chapter 4 ng Philippians ay napakasagana, napakayaman. Dahil inuulit-ulit dito ni Apostol Pablo yung kanyang panawagan sa mga taga-Philippians, yung mga Philippians, na laging mag-rejoice. Sabi sa verse 1, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Okay? So in doing so, rejoicing in the face of all circumstances, kapag ikaw ay marunong mag-rejoice, ibig sabihin meron kang gratitude. Sabihin nyo nga, gratitude. Di ba? Brother, ang hirap mag-rejoice kapag walang laman ang bulsa mo. Sister, mahirap mag-rejoice kapag may pinagdadaanan ka. Pastor, mahirap mag-rejoice kapag dami nating dahilan. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahit na anong mangyari, ito ang sinasabi ko sa inyo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Inuulit. Mahalaga kasi. Sa Biblia, pag inuulit, mahalaga ito. Yung pagre-rejoice natin in the face of all circumstance is part of having the mindset of our Lord Jesus. Did you hear that? When we are able to rejoice in the face of different circumstances in our lives, that is part of having the right mindset of our Lord Jesus. Kailangan yung kaisipan ni Kristo, yun ang kaisipan natin. Mamaya basahin po natin yan. O balikan natin yung Philippians chapter 4:8. Sabi ni Apostol Pablo, now, dear brothers and sisters, whatever is 4:8. Whatever is true. Ilagay mo sa NIV. NIV, yan. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, sabi ni Paul, ito ang maging laman ng isip ninyo. Think on these things. Hello? Ano-ano yon? Whatever is true, noble, no? Ang hirap bigyan ng noble, no? Noble. Noble, true, noble, right, pure. Yung mga pure na bagay. Sabi ni Paul, doon nyo i-focus yung isip ninyo. Sa mga tama, huwag kayong mag-focus sa mali. Ang kwentuhan natin, saan nakapokus? Ang pagkwentuhan natin, yung kabutihan ng iba. Hello? Si Marites, iba ang ginagawa. Yung kasiraan ng iba, doon siya nakapokus. Di ba? Sabi ni Paul, doon ka lang sa totoo, sa mga marangal, sa mga dalisay, pure, lovely, admirable. If anything is excellent, everybody say excellent. Kailangan ang direksyon ng isip mo nandun sa excellence. Sabihin nyo nga uli, excellence. Sino dito gustong maging excellent? Palakpakan ng Panginoon. Sumigaw ng hallelujah. Paano kayo maging excellent yan? Sa palakpak pa lang, baksak na. Tanong ko uli, sino ang gusto rito maging excellent? Pumalakpak! Naapektuhan talaga kayo nung konting idea nung sa pagpalapak, ha? Hallelujah. Sabi ni Apostol Pablo, if there is anything excellent or praiseworthy, kapuri-puri. Sabihin nyo, kapuri-puri. Ayun, lagi ang isipin ninyo. Tingnan natin kung problema pa kayo. You know, thinking on these things is part of having the mindset, the right mindset, the mindset of Jesus Christ, our Lord in us. Okay? Yun po ang nararapat sa atin. Everybody say, hallelujah. Yan. Okay? Pangalawa, right perception.
Una, ito. Ito hindi nidil sa atin. Kailangan ng right mindset. Pangalawa, yung right perception. Everybody say, perception. Okay, yung perception, ang ibig sabihin po ng perception is the ability to see, the ability to hear, and the ability to become aware of something through the spiritual senses. Yung right perception o yung kingdom perception, it is the ability to see, to hear, and to be aware of everything, of something through the spiritual senses. In other words, discernment. Sabihin nyo, discernment. Yan. Kailangan natin yan. Nabanggit po yan sa Isaiah chapter 11, verse 2. Nung sinabi, and the Spirit of the Lord will rest upon you. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and the Spirit of might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Okay? It falls under the Spirit of counsel. Okay? Yung Spirit of counsel, sa Isaiah chapter 11, ito yung magiging ticket natin sa right perception. Sasabihin sa iyo ng Holy Spirit yung mga bagay na hindi mo dapat gawin at mga bagay na pwede mong gawin. Sino makakagawa nun? Tayo ba? Hindi natin kayang gawin yun. Ang sinusunod natin lagi yung gusto ng ating laman. Yung gusto ng ating panlasa. Yung masarap sa ating pandinig. Yung nagsasatisfy ng ating worldly appetite. Yun ang kaya lang natin. Pero sa biyaya ng Panginoon, when we yield to the Holy Spirit is the only person that can dictate us and direct us, give us instruction sa mga bagay na hindi natin dapat gawin at sa mga bagay na maaari natin at dapat nating gawin. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ang Holy Spirit. Parang ang hina ng bulong niya, kailangan mo Holy Spirit. Lahat na nakaunawa, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. It is a way of regarding, understanding, or interpreting something. Kailangan po natin yung tamang perception. Di ba? Kanina po, bahagi din yan nung ating pinag-uusapan kanina na si Lord, basta siya ang alam niya, gumagawa siya ng bagong bagay sa buhay mo. Naniniwala ka doon? Gumagawa siya ng mga daan sa mga lugar na akala ng marami, dead end na. Hanggang diyan ka na lang, tapos ka na, lugi ka na. Pero si Lord, as far as God is concerned, I am doing a new thing. I am even making a way in the wilderness and rivers in the desert. What is impossible for man is possible for God. Right perception. Sabi mo, ipamalita mo sa kapatiran, lalo na yung wala dito. Dapat nakikita natin yung ipinapakita ng Diyos sa atin. Para maklaim natin yung breakthrough. Lahat ng gusto ng breakthrough, pumalakpak, sumigaw ng hallelujah. Yung ganyang palakpak, ang mangyayari lang sa inyo yan, break, walang true. O, tanong ko ulit, sinong gusto ng breakthrough? Palakpakan ng Panginoon. Ayan, pwede na yan, breakthrough na yan. Mag-iingat kayo yung ganung palakpak, break lang yun. Hallelujah. So, right perception. Ito yung naiintindihan mo, yung hindi naiintindihan ng marami. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared. Tingnan niyo yung 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Pakilagay sa screen. No eye has seen, no ear has heard, no mind. Hindi kaya ng isip natin yung mga spiritual things. Kapag yung isip mo, worldly pa lang. Hindi nakikita ng mga mata mo, kahit gaano pa kalinaw yan, hindi ka nagsasalamin, katulad ko, bago yung salamin namin, no? Binili namin kagabi.
Pambasa lang yan. Pero kahit na mahamahalin yung salamin mo, kapag wala kang right perception, kingdom perception, hindi mo makikita yung mga bagay na ipinapakita sa iyo ng Diyos. May kausap? Yan ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9. No mind, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Oh, ito na yung kasunod. Kaya ako sabi sa inyo kanina, kailangan natin ng Holy Spirit. Sabi, inaawit natin yan But by His Spirit, He has revealed. Iangat natin. Verse 10. But God has revealed it by But God has revealed it by His. Lahat ng naniniwala po dito na kailangan niya ang Holy Spirit, palakpakan uli si Lord. Hindi mo makikita yon. Hindi mo maririnig si Lord. Hindi mo maiintindihan kapag hindi ka humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Amen? Kailangan natin ng right perception. In 1 Kings chapter 17, sabi po ng Bible, verses 1 to 7, 1 Kings chapter 17, verses 1 to 7, binigyan ng instruction si Lord si Elijah after declaring that there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Ito po yung nag-declare against King Ahab, si Elijah. At pagkatapos po niyan, agad-agad nagkaroon ng drought o tagtuyot dun sa kanilang bayan. Sabi ni Lord kay Elijah, pumunta ka. Okay, verse 2. Then the word of the Lord came to Elijah, verse 3, Leave here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine, east of the Jordan. Verse 4, You will drink from the brook, and I have ordered the ravens to feed you there. Verse 5, So he did what the Lord had told him. Naniniwala ba kayo na ang kumakausap kay Elijah ay ang banal na Espiritu? Walang binanggit. Pero ang banal na Espiritu has been in existence even before the foundation of the world. He went to the Kerith ravine east of Jordan and stayed there. Verse 6, The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. And he drank from the brook. Verse 7, Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Totoo. Nung inutusan ng Diyos si Elijah na mag-declare ng prophetic word before King Ahab and his false prophets, nagkatotoo, hindi nagtagal. Wala nang pumatak na ulan sa kanilang bayan hanggang sa agad-agad ay magkaroon ng tagtuyot. Kaya inutusan ng Diyos si Elijah, pumunta sa lugar ng Kerith ravine, dun sa Brook Kerith. At sabi ng Diyos, diyan ka lang. Ulitin nyo nga, sabihin nyo, diyan ka lang. Marami sa inyo kinakausap ng Diyos, sinasabihan kayo, diyan lang kayo. In other words, relax ka lang. In other words, chill ka lang. Sabi ni Lord, diyan ka lang. Lord, ba't dito mo kami dinala? Ba't ganito ang sitwasyon namin? Sabi ni Lord, diyan ka lang. Relax ka lang. May inutusan ako. Pakakainin ka, araw at gabi. Pagpapalain ka, araw at gabi. Pagpapalain ka ng Diyos, kahit na anong sitwasyon, may inutusan ako, sabi ni Lord. And it was so. In the morning and in the evening, Elijah was fed by the ravens. Pinakain siya. Bread and meat in the morning, bread and meat in the evening. Isn't that amazing? If it is, clap your hands to the Lord. Basta pakinggan mo lang, dapat sensitive. Sabi mo nga, sensitive. Sensitive tayo. Dun sa word, galing kay Lord. Di ba? Yun dapat ang marinig natin. But the problem is, ang lagi nating naririnig, yung mga usap-usapan sa tabi-tabi. Aminin. Sinabi na ganito, mahirap yan. Anong gagawin natin? Di ba?
wala na. Hindi na natin narinig ang Holy Spirit. Hindi na natin nakuha yung tamang direksyon at instruction. Why? Because we inclined our hearing dun sa ibang voice, sa ibang tinig. At yan ang kadalasang nangyayari sa marami. Ang pinakikinggan natin yung sabi-sabi ng lahat sa paligid natin. And everybody say, sorry Lord. Kunti lang nag-sorry. Mali ako. Everybody say, sorry Lord. Diba? Dapat ang pinakikinggan natin, kung nagkakagulo na sila, hayaan nyo muna yun. Listen to the audible voice of the Holy Spirit. He is more than willing to speak and give you instruction and direction. Amen? Kaya si Elijah, naririnig niya ang Holy Spirit, nakakausap niya si Lord, sumunod siya. Di ba? Kahit hindi ka panipaniwala. At kadalasan, kapag ang Diyos nag-utos sa atin, it is too big for our mind to understand. Napakalaki. Talaga, Lord? Totoo ba yung sinasabi mo? Katulad ni Elijah. Pagkatapos ng matuyo, pati yung tubig na dumadaloy sa brook, Kerit, sinabihan siya ng Diyos sa verse 7, no? Nung natuyo. Pagkatapos sa verse 8, tingnan natin sa verse 8. Ano yung binigay na instruction? Then the word of the Lord came to Elijah. Verse 9. Go at once to Zarephath of Sidon and stay there. And I have commanded a widow in that place to supply you with food. Everybody say instruction. Si Lord malinaw magbigay ng instruction, di po ba? Tama ba ako, pastor, ha? Malinaw magbigay ng instruction si Lord? Parang walang sagot, ha? Di ba? Hindi mo na kailangan pa-interpret yan. Direkta magbigay ng instruction si Lord sa atin. Sasabihin sa'yo ni Lord, sige, ituloy mo yan. Yan ang gawin mo. Pagpapalain kita dyan. Sige, magbukas ka ng tindahan. At sa pamamagitan ng tindahan na yan, padadaluin kong pagpapala. Sige, tuloy mo yung negosyo mong yan. I will bless you there, declares the Lord. Sige, mag-aral ka lang. Sige, sumunod ka lang sa magulang mo. Sige, gawin mo yan. Mag-church ka every Sunday. Malinaw, magbigay ng instruction si Lord. Katulad ng kay Elijah, wala nang tubig. O sige, pumunta ka sa Zarephath. Tapos. Wala nang paligoy-ligoy pa. At doon naghihintay sa iyo ang isang balo. At yun ang magpapakain sa iyo. Lumakad si Elijah, papuntang Zarephath. Pagdating niya doon sa entrance gate ng Zarephath, meron nga siyang nakitang balo. Sabihin niyo, balo. Hindi bola, balo. At yung balo, nakita niya, nag-iipon ng mga panggatong. No? At sabi niya, si Elijah said to himself, ito nga yung balong yun. Sabi niya sa balo, pwede bang ikuha mo ko ng maiinom? Yung balo, dahil marahil ay kinausap na ng Diyos. Dahil yun ang sabi ng Diyos sa verse 8 I have commanded a widow to feed you there. Amen? Kinausap na ng Diyos. Nung kausapin niya yung balo, nang hingi siya ng tubig kahit hindi siya kilala, agad, sabihin nyo nga, agad. Sumunod yung balo. Tumakbo, kukuha na ng tubig. Habang kumukuha, papunta sa bahay, kumukuha ng tubig, sabi ni Elijah, teka, ikuha mo rin ako ng makakain. Ayan, doon na ngayon, hinarap siya ng balo. Ang sabi ng balo sa kanya, as surely as the Lord lives, no? I am gathering, as surely as the Lord your God lives, the widow replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar, and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks, nag-iipon na ako ng panggato ngayon, to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Yung word na die dyan, yung may eat it and die, pinag-usapan namin mag-asawa yan eh. Para sa akin, hindi yan, it is not to be taken literally. Parang idiomatic expression yan. Ibig sabihin, wala na kami. Yan na lang ang natitira sa aming hapag. Kapag niluto namin yan, wala nang kasunod. Yun ang ibig sabihin yan. Sino bang tao, sino ba sa inyo ang kapag literal yan ay
sasabihin na, o sige, lutuin na natin to, patapos mamatay na tayo. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Talagang nilinaw ng balo na Propeta Elijah, this is all we've got. This is all I have in my kitchen. Just a handful of flour and a little oil. Then pagkatapos natin maming maluto yan, wala nang kasunod. Hindi na namin alam kung may darating pa. Pero dahil kinausap na ng Diyos yung balo, sabi mo sa katabi mo, dahil kinausap ka na ng Diyos, sabi mo, sige, sa katabi mo, dahil kinausap ka na ng Diyos, pahiramin mo ko ng 5,000. Joke lang. No? Dahil kinausap na siya ng Diyos, yung widow, sumunod siya. No? Sabi ni Elijah sa kanya, sige, gawin mo yung sinasabi mo. Gawin mo yung sinasabi mo. Sabi ni Elijah, hindi ko kinukontra yung sinasabi mo sa akin. Alam ko na yan. Sabi ni Elijah, nakita ko na yan. No? Huwag mo na sa akin sabihin yan, sige, gawin mo. Pero mas maganda itong pinagagawa ko sa iyo. But first, sabi ni Elijah, but first, ayun, nasan ba yun? Ayun, ito. Sige, sabihin nga natin, nang may dating, yung salitang but first, 1, 2, 3, but first. Yan. Ipinapaalala sa akin dyan yung Matthew chapter 6, verse 33. Anong sabi ron? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things taken together shall be added unto you. Sabi ni Elijah, dun sa balo, sige, okay, hindi ko kinukontra yung sinasabi mo, but first, unahin mo muna yung pinapagawa sa iyo ni Lord. Igawa mo ako ng tinapay, kung anong meron ka dyan, no? And then, gumawa ka rin ng para sa inyong mag-ina, for you and your son. Anong sabi ng verse 14? For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the earth. In-stir up ni Elijah yung pananampalataya nung balo na nauna nang nakarinig sa Diyos. Everybody say connection. Kapag ang Diyos may gagawin, ikukonek-konekta ka na niyan. Kung saan kanya ituturo, nauna na si Lord doon. Amen? Hindi ka pa pupuntahin ng Diyos sa isang lugar na hindi pa siya galing doon. Kaya ka nga andito ngayon Kasi andito si Lord. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka naman pupunta rito pag wala si Lord Sino pupuntahan mo rito? Ako hindi ako pupunta rito pag wala si Lord dito. Kaya ako nandito, hindi dahil lamang sa inyo. Kaya ka andito, hindi dahil kung kanino. Kaya kayo andito, unang-una, but first. Kasi God has already. Sabi ng Psalm 120 verse 7. Anong sabi ng Psalm 120 verse 7? Lagay mo nga, naalala ko lang. Psalm 130 verse 7. Parang hindi yan Ang sabi, the Lord sent His word and healed your disease. Amen? Ano bang version? Teka, tingnan natin. Hallelujah. Hindi ko naisulat sa isa. Okay, ang sabi ni Lord, I sent my word. Pinadala na ng Diyos. Bago mo man ma-claim yung healing mo, nauna na yung word ni Lord. Amen? Kaya kung ikaw ay binigyan at inutusan ng Diyos, binigyan ka ng instruction, gawin mo ito, nauna na si Lord sa bagay na ipinapagawa niya sa iyo. Gagawin mo pa lang, listen, gagawin mo pa lang, binabalot na ng Diyos yung pagpapalang ibabalik niya sa iyo. And everybody say, sumigaw, ako yon, pagpapalain ako ng Diyos! Sumigaw, ako yan! Hahakbang ka pa lang, si Lord mag-aabot na sa iyo. Amen? Kaya dapat talaga maging sensitive tayo. Meron tayong tinatawag na right perception. Di ba? At yun ay nagkatotoo. Nung sumunod yung balo, sige,
Sinabi ni Lord nagluto siya. At yun ang nangyari. Totoo nga nangyari. Hanggat hindi natapos yung tagtuyot, sila ng mag-ina ay hindi naubusan ng pagkain at inumin sa kanilang hapag. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, right language. Tingin nyo, tama yung right language? Ito, maikli lang to. Buksan mo yung Numbers 14 verse 28, NLT. Gusto kong makita nyo po ito. Numbers 14 verse 28, ang sabi roon, now tell them this. Kayo ang kinakausap ng Diyos dito. As surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Right language. Ikaw ang mamimili kung anong bibigkasin mo. Magbibigkas ka ba ng buhay o ng kamatayan? Magbibigkas ka ba ng kahirapan o kasaganaan? Choose you this day, declares the Lord. But I will do to you the very things I heard you say. Kung ano ang narinig ko sa inyo, yun ang gagawin ko sa inyo. Sabi ng Panginoon. Numbers 14 verse 28. I suggest, basahin niyo po yung Numbers 13. Dahil dun po nakatago yung storya niyan. Basahin niyo rin yung buong chapter ng Numbers 14. Gagawin po natin yan mamaya. Pero assignment nyo, sa bahay ninyo, patulong kayo sa Holy Spirit kung ano yung revelation ni Lord sa inyo about Numbers 13 and 14. But we will come to that later. Okay? Ano na yung meron tayo para magkaroon tayo ng breakthrough? Una, pumalakpak tayo ng malakas para magkaroon tayo ng breakthrough. Once again, palakpak tayo, sigaw ng hallelujah, breakthrough! Praise the Lord! Yan. Breakthrough na yan. Hallelujah! Hallelujah! So, do we agree that we need a right mindset? Pangalawa, right perception. And perception is the ability to see, to hear, and to be aware of something, no, through our spiritual senses. Number 3, right language. At panghuli ay yung tinatawag na right attitude. Okay? How many of you agree that we need the right attitude? Whatever we do before God must be done with the right heart. Tamang puso. Sabihin mo nga, tamang puso. Yung ginagawa mo dito sa church, kung ano man ang ministry mo, yung binibigay mo sa church, kung ano man ang binibigay mo kay Lord, kung ano man ang itinutulong mo sa sino man na sinasabi ng Diyos na abutin mo, it was me done with a right heart, and whatever we give must be given in a right attitude. Everybody say it again, right attitude. Ang magpapaliwanag nito ay ang Colossians chapter 3 verse 23, NIV. Tingnan niyo po. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, what work willingly, NIV. Whatever you do, work at it with all your heart. Sabihin nyo nga, all your heart. Kapag anumang ginagawa mo, pag ang puso mo ginamit mo, ewan ko kung hindi ka maging magaling. Sa lahat ng ginagawa natin, pag puso natin ang ginamit natin, ewan ko kung hindi ito pagpalain ng Diyos. May kausap po ba? Whatever you do, ano man ang ministry mo sa church, sa bahay, sa workplace mo, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for men. Kaya pag ikaw ay may ministry, wala kang dapat ikatakot. Bakit? Ministry ni Lord yan eh. Ginagawa mo yan, hindi para sa tao,
para sa Diyos. Wala kang dapat ikahiya. Lingunin mo yung katabi mo. Sabi mo, wala kang dapat ikahiya. Why? Because you are doing this not for man, but for God. Amen? Colossians 3 verse 23 explains it all. Whatever you do, pag nautusan ka ni pastor, ni pastora, nahilingan ka, whatever you do it with all your heart. Amen? Humanap ka ng mga taong hanggang ngayon, ganyan pa rin pag magtrabaho, puso ang ginagamit. Marami tao ngayon, kapag nabigyan mo ng assignment, nagmamaktol. Hello? Alam kong alam niyo yun. Diba? Reklamo. Diba? Ano ba naman yan? Ang daming, busy ako. Whatever you do, work at it with all your heart. As though you're working for the Lord. At yun ang totoo para sa Diyos, hindi para sa tao. Pag para sa tao ang gawa natin, madali tayong mapagod. Pag para sa tao ang gawa natin, madali tayong magsawa. Pag para sa tao, madali tayong ma-frustrate. Kasi hindi mo mapiplease ang sinumang tao. Tandaan nyo to, gawin nyo na yung lahat ng magagandang bagay, hindi pa rin matutuwa ang tao sa inyo. Ang Diyos lamang ang pwedeng matuwa sa atin. Napakababaw ng kanyang kaligayahan. Konting puri mo lang, masaya na si Lord. Ano pa kaya kung binigay mo lahat? Di si Lord, bibigay na rin yan. Ibabagsak na sa iyo yung pagpapala. Bakit? Mababaw ang kaligayahan ng Diyos. Ang tao, ginawan mo na ng mabuti, hindi mo pa rin mapasaya. May kausap? Binigyan mo na, tinulungan mo na. Ito lang. Inabot mo na yung kamay, hindi pa rin nakontento, may reklamo pa rin. May sumbat pa rin. Alam ko, alam niya yan. Hindi marunong magpasalamat. Pero ang Diyos, konti lang ang ibigay mo, masayang-masaya na siya. Basta nararamdaman niya yung puso mo. Nakita niyo yung balo sa New Testament? Yung nag-offer kasabay niya yung mayaman. Yung balo, nag-offer siya ng buong puso. Dala-dala lang niya, isang kusing. Habang sa tabi niya, nagmarcha ng buong, talagang taas no, yung mayaman. Ipinapakita pa yung laman ng kanyang sobre. Sabi ni Jesus, sa tingin niyo, sino ang kinalugdan ng Diyos sa dalawa? Yung mayaman o yung balo na ibinigay ang natitirang kayamanan niya? May kinausap ba sa inyo ang Diyos? Basta inilalagay natin ang puso natin sa lahat ng ating ginagawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Philippians chapter 2, NIV. Tingnan po natin. Philippians chapter 2. Hanggang ano yan? Hanggang verse 8 yan. Yan. Sabi ni Paul, if you have any encouragement from being united with Christ, if any fellowship, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded. Okay? Make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in purpose, in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourself. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others.
Teka, dyan lang muna tayo, bago dyan. Yung binibigyan po natin ng pahalaga, yung iba kaysa sarili, may nakikinig pa ba? Alam niyo kung bakit? Ibabalik tayo sa Genesis niyan eh. That every person was created according to the image and likeness of God. Alam ninyo, kapag nakapila, may pila, at lahat ay nagmamadali, tapos sisingit ka, hindi sa inyo gumagawa nun. Nare-review ako pag ako yung nagdadrive tapos umo-overtake, sumisingit. No? Hindi ko na ginagawa yun ngayon. Di ba, partner? Kasi parang sinabi mo na mas mahalaga ka kaysa sa iba. Yan ba kayo? Dapat ako mauna. Dapat ako unang pagpalain. Dapat ako unang bigyan. Dapat ako ang unang asikasuhin. Dapat ako ang unang pakainin. Meron bang ganun sa Jesus Abundant Life Giver Church? Huwag na kayo sumagot. Parang sinasabi mo na, ako lang ang dapat bigyan ng atensyon. Habang sinasabi ng Biblia, habang sinasabi ni Jesus, habang sinasabi ng Diyos, ng Word of God, each of you should look not only to your own interest, but also the interest of others. Ang linaw, no? Ito, tingnan natin yung verse 5. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Yung alam niyang siya'y Diyos. Lahat po ng sumisigaw na si Jesus ay Diyos, pumalakpak, sumigaw ng hallelujah. Ito po, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. He did not take the opportunity. No, na sinabi niya, hindi, Diyos ako. No, hindi ganun si Jesus. But in humility. Sabi niyo nga, humility. Yun yung attitude. Yun yung right attitude. Hello? Okay, continue. Sabi ng verse 7, He made Himself nothing, taking the very nature of a servant, and making Himself made in the human likeness, and found in appearance as a man, He humbled Himself, and became obedient to death, even death on a cross. Everybody say humility. After that, you say attitude. Yun po yung instruction ng Word of God sa atin. Your attitude should be the same. Everybody say the same. Man, ang hirap nun. No? Pero as we pursue no, yung attitude na yan, from day to day, from strength to strength, from glory to glory, pag tayo magwe-wait upon the Lord, magde-depend tayo sa Kanyang biyaya, makikinig tayo intently sa Holy Spirit, unti-unti makakapture natin yung attitude ni Christ. Amen? Matututo na tayong magbigay. Matututo yan tayong magparaya. No? Ay, kayo na hong mauna. Kumain po muna kayo. Di ba? Hindi yung kapag yung binuksan na yung kusina, talagang unahan na. Unahan na. Baka mauubusan ka. Paglabas mo sa plato, tumatapon-tapon na yung mga kanin, punong-puno, isang tambak. Hello? Exaggeration lang yon. Pero pag meron kang attitude ni Christ, pinapauna mo yung iba. Relax ka lang. Alam mong hindi ka pababayaan ni Lord. Hello? Alam mong hindi ka mauubusan ng pagpapala. Dahil ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay sapat-sapat sa lahat. Lahat ng sumasangayon doon, palakpakan ng Panginoon. This will happen if you carry with you the attitude of Christ, the humility of Christ. Ito yung kasunod niyan. And that is why the Lord exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. That at the name of Jesus, sabihin nyo nga, the name of Jesus. Sigaw nyo, the name of Jesus. Baka pag sinigaw nyo yung name ni Jesus, may sakit kayo, bigla kayong gumaling. Pag sinigaw nyo yung pangalan ni Jesus, maaksidente sana kayo pero hindi na nangyari. Iniligtas na kayo ni Jesus dahil sabi ng Word of God, those who call upon the Lord, they will be saved. Amen.
No? That at the name of Jesus, every knee should bow, every tongue shall confess in heaven or on earth or under the earth that Jesus Christ is Lord, to the glory of God, our Father. Tingnan natin, lastly. Okay, tatapusin ko na. Hindi na tayo makakapasyal sa Numbers 13 at saka 14. Pakituloy na lang natin next Sunday, God willing. No? Pero pag-aralan nyo na yung Numbers 13 at saka Numbers 14. Amen? Para pag pinagkwentuhan natin dito, talagang dadagsa, lalangoy tayo sa kapahayagan ng Panginoon. Tingnan natin bilang pangwakas na verse, yung 1 Peter chapter 5, verse 6 to 11, NIV. Let's take a look at this. Hallelujah. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand. Pwede ko bang ulitin? Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may, the secret to your promotion, the secret para ikaw ay makapag-level up, maitaas ka sa bawat bahagi ng iyong buhay, ay yung ikaw ay maging makapagpakumbaba under God's mighty hand. Because there is a tendency for believers, for brothers and sisters, kapag nararanasan nila yung spirit of might. Yung might is a derivative word, a Jew word. Yung derivative nito, ang ibig sabihin, mighty, champion, overcomer, he who excels. No? Pag nararanasan natin yung might ni Lord, there is a tendency for people to be puffed up. No? Sila ay malunod sa pagiging proud or prideful. Kaya paalala po sa atin ng Word of God, humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Verse 7, cast all your anxiety on Him. Why? Basahin nga natin, because He cares for you. Amen? God cares for you. Verse 8, be self-controlled and alert. Hindi na kailangan paliwanag yung self-control, no? Hello? Di ba? Yung kapag bigla kang ginawa ng hindi tama, ano yung dapat kasunod nun? Self-control. Pag wala tayong self-control, magre-react tayo. Be self-controlled, alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Susunod na verse. Resist him. Everybody say, resist him. Okay? Standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Verse 10, and the God of all grace, who called you into His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you. Everybody say, restore. Kahit na anong pagdaanan natin, hindi kayang pigilin ni naman ang restoration. Dadaan po tayo at babalik sa atin ang restoration. And everybody say, He will restore you, make you strong. He will make you firm. He will make you steadfast. And verse 11, to Him be the power and all the glory forever and ever. And the people of God will say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hanggang dyan lang po muna tayo. Susunod pong linggo ay itutuloy po natin ang salita ng Diyos. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Tumayo tayong lahat. Okay. Awitin po natin yung, hindi ko alam kung